Okay, halos hindi na raw po makatulog si Rizal. Bumabangon siya para magdasal ng nakalhod sa harap ng altar, hawak ang rosaryo at suot ang iskapularyo ng Berheng Maria. 4 beses po siyang nangumpisal bago mag-umaga, pagkatapos tinanggap niya ang banal na komunyon at nakinig ng misa. Sabi rin rito, binasa ni Rizal ang Actus Virtutum Theologalium mula sa aklat na Akseptasyon de la Muerte or kung sa Tagalog, ang pagtanggap ng kamatayan. At nilagdaan niya ito sa pahina ng mga gawain ng kawang gawa na sinaksihan po ng 11 tao. Bukod dito, binasa rin po niya ang aklat ng Imitasyon de Cristo na isinulat ni Thomas Kempis. Okay, dito na po tayo sa kasal ni Rizal at Josephine at ang kanyang regalo. Madaling araw, bumalik si Josephine Bracken sa kapilya kasama po si Trinidad. Ngunit hindi pinayagan si Trinidad na pumasok kaya naghintay na lamang po siya sa labas. Habang si Josephine ay nauna nang nakapasok. Ipinaalam ni Padre Balaguer sa komandante ng mga bantay na nais daw po ikasal ni Rizal si Josephine. Bagay na nabanggit din po ni Rizal sa kanyang kapatid na si Maria. At ayun po, naganap ang mabilisang kasal ilang oras bago ang takdang kamatayan ni Rizal. Nasaksihan po ito ng komandante at pagkatapos po ng kasal, bilang regalo ibinigay po ni Rizal kay Josephine ang kanyang aklat na Imitasyon de Cristo na may sulat na To my dear and unhappy wife Josephine. Bale, meron din po itong pirma ni Rizal. Himlayan at paglakbay sa buhay. So, ang agahan ni Rizal ay ang 3 nilagang itlog, na ayon po kay Teniente Luis Taviel de Andrade, itinira ni Rizal ang pagkain at inihagi sa sulok para sa mga mahihirap na daga, upang makapista rin daw sila. Ayan, dito po, sinasabi rin na nakapagsulat pa siya ng mga huling liham para sa kanyang ama, ina at pamilya, bago siya ilabas ng mga bantay mula sa kapilya. Ito po ay kalahating oras bago ang kanyang nakatakdang kamatayan. Nakagapos po ang kanyang mga braso habang naglakad palabas ng Fort Santiago patungong Bagong Bayan, kung saan raw ay maraming tao ang nakahilera. Bale, si Rizal po, hindi siya ang unang martir doon. Kung naalala nyo pa, nauna nang ibinitay doon ang Gumburusa, malipas ang 24 na taon. Okay, so, kasama ni Rizal sa paglakad ang 2 paring Heswita. Ito ay sina Padre Estanislao March at Padre Jose Villa Clara at ang kanyang tagapagtanggol na si Teniente Luis Taviel de Andrade. Habang papalapit po sa Bagong Bayan, tinanaw ni Rizal ang Ateneo at sinabi sa kanyang tagapagtanggol na lahat ng itinuro sa kanya ng mga Heswita ay mabuti at banal. Ang sabi rito, 6 na sundalong Pilipino ang nasa unang hanay para barilin si Rizal. Pero, isa lang daw po ang may totoong bala at hindi alam ng mga sundalo kung kanino iyon. Sa likod nila, nakapwesto ang mga sundalong Espanyol na babaril sa kanila kung hindi nila gagawin ang utos. May mga tambol din po na handang paingayin para pigilin si Rizal kung magsasalita siya ng malakas. At binalaan ng mga tao na bawal sumigaw na pabor kay Rizal. Hiniling ni Rizal na harapin ang mga babaril, pero tinanggihan po ito ng komandante dahil utos na barilin siya ng nakatalikod, simbolo daw po ng pagtataksil. Pinayagan naman siya sa ibang kahilingan. At ito ay ang barilin ng nakatayo, walang piring at huwag tamaan ang ulo. Dahil nga sa nakatali ang kanyang mga braso, itinuro niya gamit ang balikat kung saan sa likod nais niyang tamaan. Dito na po tayo sa huling sandali. Bago raw po magumpisa ang pagbaril, pinakiramdam ng sandatahang manggagamot na si Felipe Ruiz Castillo ang pulso po ni Rizal at siya ay namangha dahil normal ito sa kabila ng nasa binggit siya ng kamatayan. Hindi raw nakitaan si Rizal ng kaba o kahit anumang takot na mamatay. At sa huling pagkakataon,
Kinamayan ni Rizal ang kanyang tagapagtanggol na si Luis Tavial de Andrade at ibinigay ng komandante ang hudyat ng Preparen, Apunten at Fuego. Bago ang huling hudyat na Fuego, isinikaw ni Rizal ang mga salitang Consummatum est, or in English, it means it is finished. Ito po ay parehong winika ni Kristo bago siya lagutan ng hininga. Sa pagtama ng bala kay Rizal, nagawa pa niyang ipihit ang katawan paharap sa hanay ng pagpapaputok at bumagsak po siya na pahiga na nakatingin sa kalangitan. Ayon po sa sundalong Hilarion Martinez, may aso mula sa banda na tumakbo at tumahol sa tabi ng bumagsak na katawan ni Rizal. Pagkatapos ay nilapitan rin po siya ng military na manggagamot at nang makita na buhay pa si Rizal, pinabaril po siya ng malapitan sa puso gamit ang tinatawag na tiro de gracia, or in English, the mercy shot, para raw po matuluyang mamatay. Pagkatapos, sumigaw ang mga Espanyol ng Viva España y Moran los Traidores at tumugtog ang banda ng Marcha de Cádiz. Namatay si Rizal bandang alas 7:30 ng umaga. Dinala ang kanyang bangkay sa Hospital de San Juan de Dios para sa death certificate. Ngunit hindi po ibinigay sa pamilya. Sa halip, lihim siyang inilibing sa Paco Cemetery nang walang kabaong at wala man lang palatandaan. Dahil na rin po ito sa takot na ang pamahalaan na baka pagkaguluhan daw po ang libingan ni Rizal. So of course, hinanap po ng kapatid ni Rizal na si Narcisa ang kanyang libingan at natuntun ito noong ika-17 araw ng Agosto, taong 1878. Ayan, nakita sa sapatos ni Rizal ang isang papel, pero sira na at hindi na po mabasa. Ang mga labi ni Rizal ay inilagay sa isang urn na gawa ng kanyang dating guro na sa paglililok, na si Romualdo Teodoro de Jesus. Nanatili po ito sa bahay ni Narcisa hanggang taong 1912 bago mailipat sa ilalim ng pantayog ni Rizal. Noong taong 1953, ibinigay ng ministro ng panlabas ng Espanya ang ilang dokumento tungkol kay Rizal. Kabilang narito ang isang liham na naglalaman ng kanyang huling habilin. Ngunit, huli na itong natuklasan kaya hindi na ho nasunod. Hiling rito ni Rizal na siya ay ilibing sa lupa na may bato at krus na nakasulat lamang ang kanyang pangalan, petsa ng kapanganakan at kamatayan. Ayaw din ni Rizal umano na magkaroon ng pagunita sa kanyang kamatayan. Mas pinili niya pong mahimlay sa paang bundok na tumutukoy sa Hilagang Maynila sa Manila North Cemetery. Okay, dito na po tayo sa kabilang dako. Sa kabila po ng pagpanaw ni Rizal, ang kuya niyang si Pasiano ay naging general ng hukbong mapanghimagsik laban po sa mga Espanyol at Amerikano. At naitalagang punong militar pa siya ng mga manghihimagsik sa Laguna. Ang mga kapatid naman po ni Rizal na sina Josefa at Trinidad, pati na rin po ang kanyang pamangkin na si Angelica Rizal Lopez, ay napabilang sa pangkababaihang sangay ng Katipunan simula pa noong 1873 nang maitatag ito. At una po itong pinamunuan ni Josefa Rizal. Okay, ang sinasabi namang asawa ni Rizal na si Josephine Bracken ay sumama rin po sa hukbong mapanghimagsik noong ika-6 ng Enero, 1879 sa Cavite, hanggang sa madakip po siya ng Espanyol makalipas ang 4 na buwan. Ngunit pinakawalan naman po siya dahil siya raw ay banyaga at pinayagang makaalis patungong Hong Kong. Dahil sa kahirapan, hinapol ni Josephine na makuha ang mga aklat ni Rizal na naiwan umano kay Josema Basa na may malaking halaga. Ngunit tumanggi po si Basa na ibigay ang mga aklat dahil raw po sa pagtutol ng pamilya ni Rizal. Nabigo si Josephine dahil wala siyang katibayan ng kasal nila ni Rizal. Sa Hong Kong, doon po ay nakilala niya ang Cebuanong negosyanteng si Vicente Abad na nagpaturo ng Ingles sa kanya.
Ikinasal po sila noong ika-15 ng Disyembre, 1888. At ayun, pumanaw si Josephine sanhi po ng tuberculosis sa Hong Kong at inilibing sa Happy Valley Cemetery noong ika-15 ng Marso, 1902. And lastly, we have here ang pagbabago ng kasaysayan. 1.5 taon matapos po ang pagpanaw ni Rizal, naganap ang labanan sa pagitan ng mga puwersang Amerikano at Espanyol sa Pilipinas noong ika-1 ng Mayo, 1898. Ang mga pangyayaring ito po ay nagbago ng takbo ng kasaysayan ng Pilipinas. Gaya po ito ng inasahan ni Rizal 8 taon bago iyon sa kanyang sanaysay na Filipinas dentro de 100 años. At dyan po nagtatapos ang aking presentation. So bale, meron po sana ako ritong 3 katanungan. Ngunit hindi ko na po ito maitatanong pa sa pagkakataong ito kaya ipakikita ko na lamang po. And that is all. Thank you so much po for watching and for listening. Once again, I am Riza S. Tabuso from BS Ed English 2A.